para maiwasan ang pagtugis ng mga kaaway. Itinago ng lalaki ang kanyang tunay na pagkatao. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang isang car washer. Sa gabi naman, palihim siyang nag-dry drift sa bundok. Akala niya'y magkakaroon siya ng payapang buhay. Ngunit ng araw na iyon, hiniling sa kanya ng kanyang amo na ihatid ang isang bag. Marunong ka bang magmaneho? 5 taon na akong hindi nakakapagmaneho. Walang problema, ihatid mo na lang ang mga gamit sa bundok. Bilisin mo. Ihatid mo na ang mga gamit sa bundok. Gaano kabilis? Ang bilis na kaya? May nag-o-overtake na sa atin. Paano naman kaya? Totoo nga naman. Panoorin niyo akong pahirapan siya. Ang lakas ng loob mong hamarang sa akin. Ang bilis naman ng sasakyan na yun. Normal lang naman yung sasakyan. Pero hindi naman normal ang nagmamaneho. Wala namang ganyang tao sa syudad na ito. Paano kayo nakakapagmaneho ng ganito kabilis? Kuya, unahin na natin ang trabaho. Tay, ang mamahaling sasakyan ito. Parating na ang may-ari para kunin ang sasakyan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Isang pyesa na lang ang kulang. Sana'y makarating pa ito sa oras. Rina. Kailan darating ang mga aksesorya? Sino ang naghahatid? Sabi ko, nahatid na ni Zhang. Zhang, tagahugas lang naman siya ng sasakyan. Kaya ba natin? Teka lang. Anong sasakyan ang gamit niya? Yan ang sasakyan na bago mo lang nakuha kahapon. Tapos ko na pong ayusin yung sasakyan na yun. Yan ang sasakyan para kay Tantien, pang-practice niya. Hindi kaya iyan mapaandar ng basta-basta lang. At, sa mga nakaraang taon, hindi ko pa siya nakikitang magmaneho. Maburol at delikado ang daan. Paano kung may mangyaring masama? Umakyat lang sa bundok ay aabutin ng 40 minuto. Kakalis lang niya. Tatawagan ko siyang bumalik. Teka lang. Parang nandito na siya. Imposible naman. 10 minuto pa lang naman ah. Nagbibiro ka ba? Susi ng sasakyan. Ang bilis mo namang magmaneho. Shortcut ang dinaanan ko. Madalas na akong dumaan dyan, mga ilang dekada na. Wala namang shortcut doon ah. Ang lalaking ito. Napakakakaiba niya. Tay, naayos ko na po yung sasakyan. Subukan ko nga. Teka lang. Ang sasakyan na ito, mula loob hanggang labas. Sumailalim ito sa high-intensity upgrade. Ang mga karaniwang aksesorya na iyon. Hindi ito umaayon sa tibay ng sasakyang ito. Pag sinimulan na, masisira ang sasakyan. Kung talagang marunong ka sa sasakyan, edi sana hindi ka naghuhugas ng kotse. Teka nga. Umalis ka na dyan, Zhang. Huwag ka nang makialam pa. Wala na tayong oras.
Bakit ganito? Tama siya. Zhang, ano ba? Kukunin ko ang aking sasakyan. Boss. Ano ang ibig sabihin nito? Sinira ninyo ang sasakyan ko. Alam ba ninyo kung magkano ang halaga ng sasakyan ko? Bayaran ninyo ako. Pagbabayad. Boss, pakinggan niyo po ako. Patawad po. Bigyan niyo po kami ng oras. Kaya po naming, konti lang po. Alam niyo naman po kung gaano kamahal ang sasakyan na to. Pagbabayad. 10 milyon ang halaga. Magkano? Ninanakaw mo ba ang pera? 10 milyon. Wala kaming gaanong pera na ganoon karami. Ang buong bubong ng sasakyan na ito. Mayroon itong karagdagang rear spoiler. Lahat ay gawa sa pinakamataas na kalidad na carbon fiber. 1 milyon. Mga asterisk shock absorber. Turbocharger. Ang error ay nasa milimetro lang. Mataas na klase ang order. Nagkakahalaga rin ito ng 5 milyon. Narinig mo ba? Ang turbocharger at asterisk shock absorber asterisk lang ng sasakyan ko. Nagsasala rin ito ng 5 milyon. Bukod pa sa iba pang mga bagay. 10 lang ang hinihingi ko sa inyo. Iyan na ang pinakamurang halaga. Boss Su. Tayo na ang magtiis ng pagkalugi. Ayoko, Zuo. Oo, kung kami ang may sira. Babayaran namin, pero wala kaming gaanong pera. Okay lang kahit wala. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang punong barangay ng barangay na ito, di ba? Ganito na lang ang gawin natin. Konti lang ang sasapitin naming kawalan. Ibibigay ko sa inyong nayon ng Su. May karapatan kayong gamitin ang daang ito. Ipaubayan ninyo naman sa amin ang inyong mga sasakyan. Ang mga sasakyan ko ay maaari kong hindi papansinin. Pero ang mga lumilipad na sasakyan ay hindi pwede. Ang daang ito ay para sa lahat ng tao sa nayon. Wala akong karapatang payagan kayong gamitin ito. Ano ba yan, para sa lahat? Nilinaw ko na yan. Ang daang ito ay pag-aari ng pamilyang Su. Kayo ang nagpondo at nagtayo nito. O kaya'y ibigay ninyo ang daan. O kaya'y magbayad kayo. Ang pag-aayos ng sasakyan ninyo ay dahilan lang. Niloloko ninyo lang kami. Ang kapal ng mukha ninyong mga driver. Araw-gabi kayong nagpapraktis. Napakaingay ninyo sa lahat ng tao. Sa aming nayon, karamihan ay matatanda at mga bata. Kung hahayaan namin kayong dumaan dito, hindi na magiging mapayapa ang nayong ito. Sige. Sige, bayaran ninyo na. Teka lang. Ganyan ba ang pagsasalita mo, pare? Ang daang ito ngayon, maraming grupo ng sasakyan ang nakabantay. Ito ang pinakamabilis at pinakamagandang paraan. Huwag ka nang magpapasya mag-isa sa susunod. Pinagkahihiyan nyo na ang buong team. Sa inyo ba yung sasakyan sa labas? Oo, Team Tonvan. At ang team nyo, ganyan talaga ang mga racer. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagpipilian. Magkarerahan tayo, isang 3 ikot na karera. Kung kayo ay manalo, hindi na namin kayo kukulitin pa tungkol sa sasakyan.
Pero kung kayo ay matalo, kailangan ninyong magbigay daan sa amin. Habang kami ay nagsasanay, lahat ng tao at sasakyan sa nayon ng zoo. Bawal silang umakyat sa bundok. Kung hindi kami aakyat ng bundok, saan kami kukuha ng ikabubuhay namin? Pare, bakit mo pa ginagawa yung mga kalokohan mo? Ako na mismo ang bahala. Kung mayroong talagang magaling na isasama sa grupo, mas may halaga pa yun kaysa sa ganitong daan. Nananakot ng mga ordinaryong tao. Angkop ba yan sa isang profesional na racer? Hindi ba tayong lahat ay mga racer? Wala namang ganoon. Walang pang-aapi, di ba? Okay, makipagkumpetensya tayo. Paano naman nangyari ang ganito kalaking gulo? Sinasabi ko sa inyo, siya ang kampiyon kong kuya. Nanalo lang siya ng kampyonato. Ang karera ng Phong Van sa Langvan. Sa loob ng 10 kilometro. Walang makakatalo sa kanya. Nandito siya. Panalo na tayo ng sigurado. Ano ba yung tropeyo ng FIVAN? Hindi ko pa naririnig yan. Zhang, sila ang VKY Racing Team. Kahit ang sasakyan man o ang mga driver, mas magagaling sila sa atin. Ate, bakit mo pinapataas ang tingin mo sa iba? Binababa mo naman ang tingin sa atin, di ba? Ano pa man. Sa lakas mo at ni Kuya Zu. Kung ang team natin ay mayroong ganoong resources gaya nila, nanalo na tayo ng kampyonato. Naisip mo na ba ng mabuti, Kapitan Su? Kawawa naman ang pera't daan. Mas maganda pa rin ito kaysa isang laban. Paglalabanan. Sa unang pag-ikot, pagsubok ng kasanayan sa pagmamaneho. 60 bote ang nasa field. 3 ang isasali natin sa bawat grupo. Magpatakbo ng isang ikot sa field. Gamitin ninyo ang rear spoiler ng sasakyan. Ang team na makapagbukas ng maraming bote ang mananalo. Paano naman kaya iyon gagawin? Ang yabang-yabang ninyo kanina, ha? Bakit ngayon kayo natatakot? Pareho kaming may training ng kampyon at ako. Walang problema. Pero kulang pa tayo ng isa. Ate, kaya ko po to. Hindi mo kaya. Zhang, umakyat ka na. Tay, hindi po magandang ideya yan. Tito Su, ito ay may kinalaman sa daan ng nayon ng Su. Paano naman mapapahawak yan sa iba? Tama, 5 taon na siyang hindi nakakapagmaneho. Nalilito ka na ba? Tatay, naniniwala ka sa iba, pero hindi sa akin. Bukod pa dyan, ako po ay reserba pa rin sa koponan ng Tanvan. Ang gulo naman. Tapos na ba? Tapos na. Ang maglalaro lang ay ang mga champion at ang mga kapatid ko. Sige. Simulan na natin. Ate, kaya mo yan. Magaling.
Rina, ang galing-galing mo. Sa galing ko. Nakakabukas man lang ako ng 10 takip ng bote. Hindi pwede. Masyadong malaki ang liko. Ano bang pinagsasabi mo? Mukhang hindi siya ang karaniwang nagmamaneho sa bundok. Ate, ang galing-galing mo kanina. Sa mga matutulis na kurba, nabuksan mo pa ang 8 bote. Hindi naman masama, mas magaling ka pang magmaneho kaysa noong nag-e-ensayo tayo. Hindi ka pa nag-aaral ng propesyonal na pagmamaneho. Tapos magaling kang magmaneho. Talagang kahanga-hanga. Sabi mo. Umalis ka dyan, huwag kang hamarang. Pitong bote na ang nabubuksan. Pantay na tayo ng puntos. Kung magbubukas pa siya ng isa, matatalo ang ate ko. Hindi na. Masyado siyang maaga pumasok sa unang kurba. Hindi na mag-o-overtake pa ang nasa likod. Ang mga tagapanood, kung hindi mo maintindihan, huwag magkunwari. Ang galing. Pantay na sila. Tama nga siya. Nakakahiya naman. Umalis ka na. Susunod na ako. Ikaw ang kampyon. Pero huwag mong maliitin ang kalaban mo. Ang pagmamaneho ng karera. Naniniwala akong mananalo ako. Rina, huwag kang mag-alala. Paniguradong mananalo ako sa kanila. Kaya mo yan. Magiging kampyon ka. Talunin mo sila. Nakakuha na siya ng 5 puntos. Siya ang magiging panalo. Panalo. Kaya mo yan. May kakaiba rin pala itong tao. Si Sinleng, ang galing mo naman. Hindi ah. Anong ibig sabihin ng pag-iling mo? Nanalo siya. Siya ang nakabukas ng pinakamaraming takip ng bote. Maglalaba ka lang naman ng sasakyan. Kung kaya mo, umakyat ka. Hindi mo rin naman mabuksan ang kahit anong takip ng bote. Isa lang siyang ordinaryong tao. Kumusta na? May iba pa ba? Si Sinleng, napakagaling mo talaga, kahit na ang mga profesional na racer na iyon. Kaya nilang buksan lahat ng natitirang takip ng bote. Ang mahalaga ay, marami ka ring nabuksan na takip ng bote. Tunay kang kampyon ng FIVAN Cup. Zuo.
Turuan mo sila ng leksyon. Tingnan mo ng mabuti. Isa lang ang ginawa ko. Bata. Tingnan mong mabuti. Napakagaling. 13 puntos. Paano nangyari iyon? Mas mataas pa siya ng 3 puntos kay Sinleng. At 4 na bote lang ang nahawakan niya. Ito ba talaga ang pagkakaiba ng isang profesional na manlalaro at sa atin? Sa susunod na laban kung kayo'y matatalo ulit, kayo ay magdurusa sa pagkatalo na iyan. Hindi maganda. Mukhang ako na ang mismo ang kailangang gumawa ng aksyon. Para lang may pilit ko ang taong yun na magpakita. Tingnan niyo ako. Panoorin niyo kung paano ko sila pahihirapan. Ako na ang bahala. Pare. Hindi mo naman kailangang direktang lumaban sa kanila. Tingnan mo ng mabuti, kung gusto mong manalo sa larong ito. Hindi ito magiging madali. Sino ba yung tao? Hindi mahalaga kung sino man siya. Kung magaling ka nga, sana'y nakaangat ka na. Mukhang magaling nga ang ating leader. Karangalan ninyo iyan. Tama. Bibigyan kita ng pagkakataong palawakin ng iyong kaalaman. Panoorin ninyo ang pagpapakita ng isang profesional na racer. Mali, parang kilala ko ang taong ito. Kalahating segundo. 15 puntos. 17 puntos. 18 puntos. 23 puntos. Ganito kalayo ang pagitan natin sa mga profesional na racer. Ang galing. Pare, ang galing-galing mo. Nakakuha ka ng 23 puntos. Nagawa mo yun sa loob lang ng 5 minuto. Sa ganyang performance, huwag mong sabihin sa akin na sa Qinghai lang yan. Pati sa buong bansa, nasa top ka na. Paring Hang. Naalala ko na, siya si Lai Hang. Siya ang master na si Lai Hang. Ranggo 28 sa buong bansa. Ano? 28 sa buong bansa? Hindi. Paano na kaya tayo maglalaro nito? Sa inyo naman ang sunod. Ton Tien, magsabi ka ng totoo sa akin. Ilang puntos kaya ang kaya mong makuha? Mga 5 puntos. Kailangan nating makuha ang hindi bababa sa 28 puntos. Paano naman kaya mangyayari iyon? Paano tayo mananalo? Zhang. Sumama ka na. Lao Su. Tatay.
Ako na lang po, makakakuha ako ng 5 puntos. Ano pa nga ba ang pagkakaiba ng pagpapaalis sa kanya sa pagsuko? Aalis na ako. Ton Tien. Nasasayang lang ang oras. Ton Tien. Ganoon siya, tapos magdadrive pa. Pare, dati mahilig ka sa larwang sasakyan, di ba? Talo na kayo sa larong ito. Hanggang hindi pa tapos ang takbuhan, hindi pa tapos ang laban. Magpadala pa kayo ng isa. Antayin muna natin matapos. Pagkatapos nito, ibibilang ko na ang inyong puntos. Boss, nanalo na tayo. Hindi naman natin kailangan gawin iyon. Halata namang hindi propesyonal ang taong ito. Walang karangalan ng pagkapanalo sa kanya. Paano? Sa pagkakataong ito, dapat ninyong ipakita ang inyong kakayahan. Ako. Si Sinling. O kaya ay ikaw na lang ang tumakbo para sa akin. Ako. Tara na. Lalaban ako sa inyo. Tigil. Ngayong beses. Si Zhang na ang laban. Tatay. Anong gamot ang binigay niya sa iyo? Bakit mo siya pinaglalaban? Zhang. Pakiusap naman. Isang beses na lang. Tagahugas ka lang ng sasakyan, hindi ka pwedeng umakyat. Sabi ni Tito Su, sumama raw ako. May pag-asa pa ako kung sasama ako. Wala nang pag-asa kung hahayaan mo siyang sumama. Bukod pa riyan, wala siyang alam. Ang pangkat na ito ay pangkarniwan lang. Kahit isang magaling ay hindi makakahanap. Sa tingin ko, huwag na kayong maglaro ng sasakyan. Panahon na para magpahugas ng sasakyan. Panginoon ko. Paano kaya? Napakagaling. Hindi ko akalain na ganoon siya kagaling. Paano kaya? Alam ko naman, hindi ako nagkamali ng tingin. Bakit kaya? Nabuksan niya lahat ng takip ng bote. Paano nangyari iyon? Pati ang kuya ko ay hindi kaya. Ano ba to? Zhang, ang galing mo naman. Napakagaling mong magmaneho. Ang galing-galing mo. Nako. Nanalo tayo. Bakit hindi ko napansin noon? Ang galing mo pala, wala naman tong malaking bagay. Maglalaba lang naman siya ng sasakyan. Swerte lang yun, pareho lang naman ang kakayahan. Marami ka ng taon na nag-e-ensayo. Sino ba ang hindi makakagawa niyan? Tunay na racer, hindi lang sa mga simpleng kasanayang ito. Diba, Ton Tien, si Sinling? Malinaw na wala ka pang karanasan. Isang panalo lang naman ang naipanalo mo. Ang taas na ng tingin mo ah. Huwag ka ng madaming salita. Nanalo tayo. Sige nga,
Ano naman ang susunod na laban? Sa susunod na laban, pagpapalit ng gulong. Laban na, palat ng gulong. Mga profesional kami. Ano ba yan? Sabi namin, palat ng gulong. Diretso sa sasakyan, habang nagmamaneho at papalitan ng gulong. Ano ang ibig mong sabihin? Habang nagmamaneho, paano nga ba magpalit ng gulong? Wala namang mahirap dyan. Tara na, ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya mo. Suriin ang kakayahan sa pagmamaneho. Ang kailangan lang ay iangat ang sasakyan para mapalitan na ang gulong. Mga kaibigan, hindi kaya ninyo yun. Lima minuto, ang makapagpalit ng mas maraming gulong. Siya ang mananalo. Simulan na ninyo. Panahon na para malaman nila kung gaano kalayo ang agwat. Simula. Oh Diyos ko, ganun pa rin ba ang laro? Palat tayo ng pwesto. Dalawang minuto, 50 segundo. Pare. 4 na gulong. May pagunlad na. Mga profesional kami. Hindi tulad ng mga mahina nilang sasakyan. Wala nga kayong talento. Sisiga ka lang. Sino ba ang tinutukoy mo? Sige, sa inyo naman ang bola. Nakapalit na kami ng 4 na gulong. Paano nyo kami mapapanalunan? Huwag mong maliitin ang iba. Basta ang ginawa lang namin ay pagmamaneho at pagpapalit ng gulong. Rina, mananalo tayo sa kanila. Ako na ang magdadrive, Kuya Sinleng. Kahit na pagpapalit ng gulong ang karera na ito, isang pagsubok pa rin ito sa kakayahan ng driver. Mas mabigat ang sasakyan, mas mahirap panatilihin ang balanse ng driver, base sa training natin noon. Sa tingin ko nga pati gulong hindi mo may angat. Huwag kang magmadali, Rina. Hindi lang ako salita. Si Zhang lang ang outsider. Ang kahirapan nito ay wala sa akin. Ibigay mo na sa akin. Sinleng, kaya mo yan. Sinleng, kaya mo yan. Yun lang. Zhang, tulungan mo kami. Zhang, saan ka pupunta? Tutulong ako sa iyo para manalo.
Sige. Hindi ka pa kumakain. Nako, bakit pati si Kuya Sinling hindi man lang kaya? Ito, Rina. Kaya mo bang makipaglaro? Bakit? Masyado nang mahirap. Sige, papagan ko ang laro para sa inyo. Kayo. Patakbuhin ninyo ito. Ang ganito, gamitin ninyo ang buong lakas ninyo. Sigurado akong kaya ninyong iangat iyon. Kung hindi man, maglaro na lang kayo sa amusement park. Ang makaangat ng sasakyan, panalo na. Hindi pwede. Huwag ninyong maliitin sila. Ganito tayo. Medyo sobra na ba tayo? Ganun. Hindi na rin natin bibilangin ang oras. Kahit ito. O yung iyon. Basta ang kailangan nyo lang gawin ay iangat ang sasakyan para mapalitan ng gulong. Panalo na kayo. Kung kaya mong sabihin, kaya mo ring gawin. Tontien, ano ang gusto mong gawin? Tatay, hindi ako naniniwala. 3 gulong pa rin naman ang gamit ko, Aalis na ako. Pare, tingnan mo. Parang wala silang kinain, Pare. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero hindi rin naman ninyo kaya. Pare, sa tingin ko, diretso na lang natin kunin ang daang ito. Sige. Sir Su, sumuko ka na lang. Huwag na nating sayangin ang oras. Tatay, teka lang po. Antayin natin si Zhang. Zhang. Wala nang magagawa si Zhang. Gawa lang siya ng mga gawaing bahay. Nanalo lang siya sa larong yun. Swerte lang. Manahimik ka nga, sino ang hinihintay mo? Ang tagalinis. Hintayin natin siyang dumating, para magpatapon tayo ng basura. Sumuko na kayo. Tumaas na talaga. Tontien. Bilisan mo. Gumising ka na. Ayos lang yan. Dahan-dahan ka lang. Tay, muntik ko nang may angat. Subukan mo ulit, anak. Sige, tatay. Diyos ko, gusto ninyong ayusin ang sasakyan. O gusto ninyong sirain ang sasakyan. Yung tricycle nga hindi kaya. Paano pa kaya ang sasakyan na may 4 na gulong? Pre, sa tingin ko'y hindi nila kaya. Huwag na natin silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Punong Barangay Su, ano po ang hinahanap ninyo? Ang tagapaglingkod na iyon, nakita niyang may mali, tumakbo na siya. Payo ko sa inyo, sumuko na kayo. Huwag na ninyong sayangin ang oras. Kundi mamaya. Kapag may nangyaring masama, talagang hindi sulit. Susubukan ko ulit. Ulit, hindi ka ba natatakot na mahulog at mamatay? Sige na, bilisan mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito.
Lahat tayo ay nagsikap na. Tayo. Imposible.